Isang magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ang ipapakita ko po sa inyong trabaho ngayon ay yung ginawa po namin sa loob na isang linggo. So dalawang double door po ito, bali apat na pinto po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito ginawa. At siyempre, para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo. Pindutin na rin po ninyo yung notification bell at mag-like po kayo mamaya. Ang ginagawa po namin ngayon ay tinatanggal po namin yung pintura. Ang pintuan na ito ay meron pong nakapintura na duko, finish. Ayan. So, tinatanggal po namin dahil ang gusto po na may-ari ay gagawin na po itong varnish ngayon. So, kulay maple po yung kanyang gusto. Kaya tinatanggal na po namin ngayon gamit po ang strepsol. So, ito na ngayon mga boss ang pintuan na ginawa po namin. Ayan. Natanggal na po yung pintura niya. Kaya ang ginagawa po namin ngayon ay pinupunasan po namin ng lacquer thinner. Pagkatapos, kinakuskos po ng copper brush para masimot po talaga yung pintura na nakasiksik po sa ilalim po ng bitas ng kahoy. Matapos po malinis yung kahoy, matapos po maugasan, nilalagyan ko na po ngayon ng dyaryo yung salamin para po hindi po madamay o hindi po malikabukan masyado. Mga boss, alam naman po natin na kapag duko finish, hindi po ganon ka-quality yung kahoy. Ibig sabihin, hindi po pare-parehas ang kulay ng kahoy. Minsan pa nga, hindi po pantay. Kaya ginagamitan po namin ng uh, sanding machine ang ating trabaho para po pumantay o mapantay po siya, lalong-lalo na po sa mga dugtungan. Matapos po ma-strip ang pintura, mahugasan, nalinisan, naliha, at nalagyan na rin po ng dyaryo yung salamin, ang ginagawa ko po ngayon ay nilalagyan ko na po ng stain. Matapos po natin i-apply mga boss ang wood stain, ang ginagawa ko po ngayon ay iniipit ko na po ang ating stain gamit po ang sanding sealer. Ang sanding sealer po ay may halo po na lacquer flow at lacquer thinner. 3 to 10% ang lacquer flow, 20% naman po ang lacquer thinner para po magandang resulta ng ating pag-spray. Matapos po natin i-spray ang sanding sealer at makapal na po siya, tapos naliha na po at naispatan na rin po natin ng masilya na pang varnish with tight po ang gamit ko. Ang ginagawa ko po ngayon ay magtimpla po ako ng pang-ispat doon po sa mga masilya. So, ang
pintuan na aming in-strip mga boss ay hindi po namin talagang tinanggal ang body filler na nakamasilya sa mga dugtungan ng kahoy para hindi na po gaanong madugo yung aming pagmamasilya. So, ang ginagawa ko po ngayon ay tinitimpla ko po gamit po ang tinting color na burnt umber, tapos Roshina at Venetian red. So, yun po ang aking ginawa ngayon. Ang tawag po dito mga boss ay binubuli yung kahoy o munyego. So gamit po ang bilog na basahan o binilog na basahan na sinawsaw po sa sanding sealer na may timpla po na lacquer flue. So yan po ang ginagawa ko po ngayon. Ang dahilan po kung bakit ginaganito po natin ang ating varnish para po mas dumapa ang sealer at magsiksikan po sa bitas ng kahoy para pag hinawakan po mas makinis po siya. Dahil sa naka-expose po sa labas yung aking trabaho, exterior polyurethane po ang gagamitin ko para hindi po mamuti kaagad yung aking varnish. At syempre, Woolmax po na baby roller yung aking gamitin. Ayaw ko pong i-spray siya dahil mas gusto ko pong kumapal agad at wala naman po problema dahil hindi naman po makintab yung finish niya. At syempre, maganda po ang roller na yan, pang finish po talaga. Ang top coat na ito ay pwede rin po sa spray. Yun nga lang, kapag i-spray mo, haluan mo siya ng paint thinner. Ang problema mga boss, nababawasan yung tibay niya. Sa labas pa ito, kaya gusto ko puro talaga para mas matibay siya. Kaya ginagamitan ko po ng BB roller. Wala naman pong problema dahil ang roller nito ay talagang pang varnish po talaga at pang duko. At pangalawa, hindi po siya makintab. Ang kontrata ko na ito mga boss ay meron pong 1-year warranty. So, kailangan kong balikan kapag meron pong masirang trabaho o lalong-lalo na itong varnish na ito kapag mamuti po siya. So, ginagamitan ko po ng panglabas po talaga dahil alam ko po na ito po yung nababagay na varnish na panglabas. So, yan po ang tip ko sa inyo. Ayan. Ang gagawin po dito ay 2 hanggang 3 patong. Pinaka-minimum na po yung 2, maximum yung 3. Basta, lihain nyo po palagi bago kayo magpatong. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. At pindutin niyo po yung notification bell para po ma-update po kayo kung mag-upload po ako dito po sa aking channel. At siyempre mag-share po kayo, mag-comment kung meron po kayong gustong itanong, at mag-like kung ito po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat po.